Magkano ba ang puhunan kapag nagtatayo ka ng bakery? So, thank you so much sa nagtanong, no? Sasagutin natin yan. So, iba-iba po yan, no? Meron kasing nagtatayo ng bakery na talagang may pera, may budget na talaga. At meron din namang nagtatayo ng bakery na sapat lang yung budget. At kagustuhan niyang magtayo ng bakery, nanghihiram. Ako, sakto lang yung pera. Kasi ganito ang ginawa kong strategy dyan, no? Naghanap muna ako ng pwesto. Ang target market ko kasi ay masa. Yun ang tinatarget ko, palengke. Kasi nandun lahat ng klase ng tao. Pupunta yung tao dyan para mamili, di ba? Kahit mayaman, mahirap, nandyan yan. Pupunta lahat dyan, lahat ng klase ng tao. Yun ang pinili ko, yun ang tinignan ko una. So, awan ng Diyos, nakahanap. 1 month advance, 1 month deposit, so 2 months. So 30,000. So kailangan ko maglabas ng 30,000 para dun sa rent ng pwesto. Ngayon, sunod na hinanap ko naman yung equipments. Siyempre, kailangan mo ng equipments para makapag-start ka. So dito sa Kuis Bake Shop, no, gumamit ako ng mga pamamaraan na makatipid. Nag-search ako sa marketplace. So naghanap ako ng mga second hand na gamit ng mura at madami. Nakita ko, okay naman yung yung equipments niya. Pwedeng gamitin kaagad. May may door roller na, may bangka, may table, may mga plancha, may rack tray, pang oven na 12 ang laman. So ngayon, tatawaran mo syempre, halimbawa, ang benta kasi sa akin is nasa 50,000. So 50,000 sabi ko masyadong mahal. May ikipag-negotiate ka. So 50,000 down to 35,000. So nakuha ko siya ng 35,000. Yun. Pangatlo, kailangan mo ng tao syempre. Kung hindi ka naman marunong gumawa ng tinapay at talagang kursunada mo lang, so maghanap ka ng tao. Kailangan mo ng isa o dalawa. Isang baker, isang helper, at sa tindahan naman, kung meron naman sa pamilya nyo magbabantay, huwag ka nang kumuha ng magtitinda. Kung wala naman, pwede kang kumuha isa o dalawa. O yun, magkano na yun? 30,000 for rent, tapos 35,000 doon sa equipments. So nasa 65,000. Ngayon, dahil sa may kilala na rin ako na supplier, so hindi na ako naglabas ng cash pagdating dun sa harina. So consignment ang nangyayari. Ngayon, kayo kung may kilala din kayong ganon at pwede kayong magpa-sponsor, gawin nyo. Kasi makakatipid kayo doon, lalo't nag-i-start pa kayo. So paikutin nyo lang, rolling nyo lang ng rolling. At syempre, kailangan mong bayaran yun, diba? Para makahiram ka ulit. Ganon lang yun, paikot-ikot. Ang gawin mo, ganito, maghanap ka ng for rent na equipments. Marami dyan. Para sakasakali, hindi mag-click. Diba? Hindi naman kasi lahat ng panahon atin tagumpay. So meron talagang times na kami nakailang beses na kaming try. Kasi ang kagandahan dun sa for rent na yun lang yung monthly lang kung magkano. At ngayon kung talagang halimbawa yung nakuha mong pwesto, okay siya, maganda siya, maraming tao, maraming bumibili sa'yo, so doon ka na mag-decide na bumili ng equipments. Pero ang payo ko pa rin sa'yo, second hand ang bilin mo. Second hand quality kaysa naman bumili ka ng brand new na made in China. Mahirap yun kasi marami na akong experience niyan. Marami na kasi akong biniling gamit sa bakery. Hindi mo talaga pakikinabangan ng matagal. So ang payo ko sa'yo, manap ka ng second hand na equipments. At ito pa syempre may stante yun. Yun kasi ang mukha ng tindahan mo, yung stante. So magpa-customize ka na lang sa stante. Customize worth of 20,000. Magandang klaseng estante na yun. Tapos tumingin ka ng mga modelong estante ngayon para magandang tignan yung yung pwesto mo. Yung 100 mo hindi uubusin Yung 100 mo hindi uubusin yun. Lalo na kung hindi ka bibili ng equipments, magre-rent ka lang. O maliit lang naman ng starting. Dito sa klase ng bakery na meron ako ngayon. Sa negosyo, kahit anong negosyo naman, kailangan talaga, lalo na sa bakery, kailangan talaga buo yung loob mo. Lalo na ngayon, mahirap ang panahon. So, pagpapasok ka sa negosyo, kailangan buo
buo talaga yung loob mo. Huwag kang papaapekto dun sa mga pangyayari, yung daily operation. Halimbawa, mahina ngayon, so panghina ka na kagad. Hindi naman lahat ng panahon mahina eh. May malakas na panahon din. So, halimbawa, hindi ka nag-click, hindi tuloy mo lang. O kaya, mag-change ka ng area. Di ba? Ganun lang yun. Pero huwag kang susuko. Tuloy mo lang. Napag-aralan mo na yung negosyo, kahit pa paano may alam ka na. Alam mo na paano mo siya i-start. Sinong market mo. Supplier mo. Mga equipments mo. At saan mo siya itatayo. Mahalaga yun. Para hindi masayang yung panahon. Hindi yung nakakita ka lang ng pwesto, maganda lang sa paningin mo, go ka na, bayaran mo na kagad yung pwesto. Hindi ganon. Salamat sa nagtanong, sana nakakapagbigay ako ng konting advice. Hindi man solido, pero experience nangyari sa akin at may matututunan ka doon. So sa mga gustong makapagtanong pa, pwede naman. So thank you so much po.